As of recording, wala pang team ang 4-time MVP LeBron James. Kaya kung napanood mo to nang nakapirma na siya sa isang team, pasensya na agad. 2010 nangyari ang isa sa pinakamalaking free agency sa kasaysayan ng NBA, ang The Decision. Isipin mo, makukuha mo ang isang LeBron James na nasa kalagitnaan ng kanyang prime nang hindi ka nagbibigay ng kahit anong assets, walang trade, walang draft picks. Free agent lang siya. Kaya halos lahat ng team gustong makuha siya. Pero 16 years after nun, 41 years old na si LeBron, hindi na siya athletic monster na sumira sa liga noong kasagsagan ng kanyang prime. Pero isang bagay ang hindi nagbago. Kapag naging available si LeBron James, nanginginig pa rin ang buong NBA. 27 teams ang kumausap sa agent ni LeBron para sa possible na lilipatan niya. Pero bakit nga ba? Kung ang Los Angeles Lakers nga ay hinayaan lang siyang umalis. Pagkwentuhan muna natin to habang wala pa siyang team. Unang dahilan bakit pinag-aagawan pa din si LeBron sa free agency kahit 41 years old na, posibleng sobrang mura na lang ng magiging kontrata niya kumpara sa tunay niyang halaga. Remember, 52 million yan last season sa Lakers. Max level ang hawak niya. Pero kung pipiliin niyang lumipat sa ibang team, may posibilidad na pumirma siya gamit ang mid-level exception o baka nga veteran minimum lang. Yan ang dahilan bakit hindi na siya binalik ng Lakers. Sa tingin mo ba kung sinabi ni LeBron sa Lakers na willing siya tumanggap ng minimum contract, bibitawan pa ba nila yan? Malamang hindi na. At kung totoo nga na makukuha siya ng ibang team sa sobrang babang halaga, jackpot para sa team yon na makakakuha sa kanya. Mapapasana all pa yung LA niyan. Isipin mo, makakakuha ka ng isa sa greatest player of all time sa presyong karaniwang ibinibigay lang sa role players o veterans. Sa NBA, ang tawag dyan ay value signing. Kapag mas malaki ang naibibigay ng isang player kaysa sa halaga ng kontrata niya. At kung si LeBron James ang mapapapirma mo sa ganung halaga, posibleng isa yon sa pinakamagandang value signing sa kasaysayan ng NBA. Pangalawa, mas mababa ang financial risk. 41 na si LeBron, papuntang 42 ngayong taon. Kahit gaano pa siya kagaling, nandyan pa rin ang posibilidad na bumaba ang laro niya o magkaroon ng injury dahil sa edad. Pero kung maliit lang ang kontrata niya, hindi gaanong masasaktan ng salary cap ng team. Ibig sabihin, kahit hindi na niya maibigay ang dating production niya, hindi magiging pabigat ang kontrata niya sa prangkisa. Kumpara sa pagbibigay ng max contract, mas maliit ang risk at mas malaki ang posibilidad na sulit pa rin ang investment. At kung minimum nga lang ang makukuha niya, kahit hindi na yan maglaro, veteran presence pa lang yan, sulit na. Kaya kung ginawa yon kay Udonis Haslem at Andre Iguodala, bakit naman hindi sa isang may mataas na IQ na si LeBron? Pangatlo, yun nga, hindi lang veteran presence ang maiaambag niya. Sulit pa rin ang production. Marami ang nagsasabing matanda na si LeBron. Totoo naman. Pero ang tanong, ganun nga ba talaga kapangit ang laro niya? Noong nakaraang season, nag-average pa rin siya ng humigit kumulang 20 points, 7 assists at 6 rebounds per game. Ngayon, isipin mo, kung makukuha mo ang player na may ganyang production sa veteran minimum o mid-level exception lang, hindi ba parang jackpot na rin? At ang mas maganda pa, hindi lang stats ang dala ni LeBron, kasama rin ang halos 2 dekadang playoff experience, napakataas na basketball IQ, elite playmaking at leadership na bihira mong makita sa kahit sinong player. May bonus ka pang championship experience, kaya paano nga naman hindi pag-aagawan yan? Kaya para sa maraming teams, hindi lang sila kumuha ng scorer, kumukuha sila ng isang future Hall of Famer na kaya pa rin gumawa ng malaking impact sa loob at labas ng court. Pang-apat, malaking negosyo ang pagkuha kay LeBron James. Hindi lang basketball ang nakukuha mo kapag napapirma mo si LeBron. Malaking negosyo rin ang kasunod nito. Halos automatic na tumataas ang ticket sales, merchandise sales, TV ratings at mas madalas pang mabigyan ng national TV games ang team. Mas dumadami rin ang sponsors na gustong makipag-partner sa prangkisa dahil sa laki ng pangalan ni LeBron. Kaya kahit isang season lang siyang maglaro para sa isang team, malaki na agad ang maitutulong niya sa kita at exposure ng organisasyon. Paano pa kung yun na pala ang huling season ng karir niya o yung last dance na niya? Mas lalo pang lalaki ang interest ng mga fans. Maraming gustong masaksihan ng personal ang huling laro ng isa sa greatest players of all time. At mas lalong papalo ang presyo ng ticket sa game na maglalaro siya. Kaya hindi lang basketball ang iniisip ng mga teams, pati ang napakalaking business opportunity na dala ng pangalang LeBron James.
Panglima, kapag nakuha mo si LeBron, hindi lang isang superstar ang nadadagdag sa roster. Sa dami ng karanasan niya at sa taas ng basketball IQ niya, para ka na rin nagdagdag ng isa pang coach sa loob ng court. Kilala si LeBron sa pagbabasa ng depensa, pag-a-adjust ng opensa habang tumatakbo ang laro, at pagtuturo sa mga kakampi kung saan dapat pumwesto o kung ano ang tamang basahin sa bawat possession. At yan ang mga bagay na hindi mo makikita sa box score. Hindi nasusukat ng points, rebounds o assists ang epekto niya sa laro. Minsan, ang pinakamalaking ambag niya ay ang gawing mas mahusay na players ang mga kakampi niya. At panguli, legacy ng franchise. Hindi lahat ng araw nagkakaroon ng pagkakataon ng isang prangkisa na maging bahagi ng karir ng isang all-time great. Ang team na malilipatan ni LeBron ay magiging bahagi rin ng kwento ng isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Para lang yung Washington Wizards na nadaanan ni Michael Jordan, na naging bahagi pa nga ng history. So, sa darating na panahon, after 20 o 30 years ang makalipas, pag pinag-usapan o binalikan ang naging karera ng isang LeBron James, hindi na pwedeng hindi maisama ang team na malilipatan niya ngayon, kasama ng Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Los Angeles Lakers. Kaya para sa ibang teams, hindi lang ito tungkol sa panalo o negosyo. Tungkol din ito sa pagkakataong maging bahagi ng legacy ng isang player na posibleng hindi na natin muling makita sa susunod na henerasyon. At yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit kahit nasa dulo na ng karir niya at matagal nang lampas sa kanyang prime, isa pa rin si LeBron James sa pinaka-interesanting pangalan sa NBA. Marami siyang fans, marami rin siyang haters. Pero fan ka man o hater? Mahirap na itanggi na kapag naging available si LeBron, may mga teams pa rin handang subukang kunin siya. At hanggang hindi pa siya tuluyang nagre-retiro, mananatili siyang isa sa pinakamalalaking pangalan na kayang baguhin ang direksyon ng isang franchise. Pero kung ikaw ang tatanungin, saang team ba dapat mag-sign si LeBron James? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.